Marami ang nagulat at tumutok sa iba't ibang kaganapan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi kung saan naganap ang mga putukan. Ito'y kaugnay pa rin sa kinakaharap na arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ang mga yan, balikan natin sa report ni R.R. Tubise. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Yan ang naging pahayag ni Senador Bato de la Rosa bago mag-umpisa ang isa sa mga pinakamahabang gabi sa kasaysayan ng Senado. Sa labas, mahigit 1,000 pulis mula sa iba't ibang distrito ng NCRPO ang nakadeploy upang siguraduhin ang kaayusan at seguridad. Pasado alas 6, naglabas ng resolution ang Korte Suprema kung saan pinagkokomento nito ang ilan sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno kaugnay ng ICC arrest laban sa senador. Binigyan sila ng en-banc ng 72 oras o 3 araw para sagutin ang urgent manifestation at supplemental manifestation na inihain ni De La Rosa. Ganon din katagal ang panahon na ibinigay sa senador para sumagot. Ayon sa SC, hindi nito isinasantabi ang posibilidad na maglabas ng interim o urgent measures bagamat wala pang inilalabas na TRO. Bukod dito, hiniling din ni Bato sa korte na pigilan ang mga opisyal ng gobyerno maging ang dating senador na si Antonio Trillanes IV na siya ay arestuhin gamit ang ICC warrant o anumang foreign document laban sa kanya. Sa kabila nito, mabilis na tumaas ang tensyon sa labas ng Senado. Alas 7 ng gabi, habang papalabas ng Senado si Senador Tito Soto, ilang taga-suporta ni Bato at ng mga Duterte ang nagsaboy ng tubig at sinubukan pang harangin ang kanyang sasakyan. Nagdulot ito ng iringan sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis na nakabantay. Ikinadismaya naman ito ng senador at kinwestiyon kung ganito na nga ba ang kawalan ng respeto ng mga taga-suporta ng ilang senador. Dahil dito, ipinatupad na ang lockdown sa labas ng Senado. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagkaroon na ng putukan sa loob ng Senado kung saan nananatili ang ilang mga senador, mga miyembro ng media at Senate staff. Dahil dito nagpatuloy ang gulo sa labas matapos subukang makapasok ng mga rallyista sa Senado pero agad din silang napigilan ng mga miyembro ng PNP. Maya-maya pa, tuluyan ang hindi nagpapasok sa loob mismo ng gate ng Senado. Pasado alas 8 naman, dumating si DILG Secretary John Vic Remulla at sinabing hindi siya pumunta sa Senado para arestuhin si Bato. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, dumating si PNP Chief Jose Melencio Notates. Anya, humingi na umuna ng tulong sa kanya ang Senate Office of the Sergeant at Arms kasunod ng mga putukan sa loob. Nilinaw din niya na hindi galing sa hanin ng PNP nagmula ang putok ng mga baril. Bandang alas 10 ng gabi, dumating ang SOCO. Bagamat natagalan, pinapasok pa rin sila sa loob ng Senado. Sa kabila ng lahat ng ito, kaliwat kanan na ang iringan sa pagitan ng PNP at taga-suporta ni Bato. Pasado alas 11 ng gabi, 3 SWAT vehicle ng PNP ang pumasok sa premises ng Senado ilang oras matapos ang putukan. Ilang sandali pa, nilift na ang lockdown sa loob at labas ng Senado. Humupa na rin ang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at PNP. Doon na rin nagpalipas ng gabi ang mga taga-suporta ni Bato upang siya ay ipanalangin na siya ay hindi maaresto. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.